Welcome to Marinduque! Ito pala yung sinasabi nilang ganda ng Marinduque. Ngayon, gets ko na. Hindi ko ata marerecommend ang Puso Moto. Nawawala yung pagka Marinduque, yung isla mismo. Grabe naman yun. Welcome to Marinduque. Let's go! Marinduque Loop! Time check, 1:24 AM. 1, 2, 3, 4, 5. Sibak tayo ng isa dito. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Pagas lang muna para pagdating ng Marinduque, dire-diretso na. 3:23 AM. Now break muna, tapos balik tayo sa biyahe. Welcome to Port of Lucena. Pasok na kami. Boss Jam, pwede ba pa isang hi? Ay, sorry. Hi boss. Ingat kami, Mindoro. Mindoro doon. Marinduque pala. Ride safe, ride safe. Alis na ako, photo bomber pala ako dito. Yung ticket, yung blue daw yung kailangan, tapos doon na magbabayad ng 1,000 plus. Solid nung araw. So we are back with another video. So for today, pupunta tayo ng Marinduque. So aalamin natin kung ano ba tong hype na ang daming pumupunta ng motovloggers. Kahit hindi motovloggers nga eh. So titingnan natin kung overrated ba o talagang sobrang ganda ng lugar. Ang pinakauna natin gagawin ay kukunin natin yung Puso Moto, kung saan kami nag-register para meron kami pupuntahan ng mga checkpoint. Kasi may lang yung island eh. So itong Puso Moto hindi naman siya required, pero makakatulong siya na parang meron tayong pinupuntahan. Tapos yung ibang details doon na natin alamin. First time ko lang din naman dito. Tagal, ngayon pa lang kami papasok. Di pa rin umaalis alas 7 na. Pero ang ganda ng barko namin ngayon. Kasi mas maraming upuan, mas maluwag. Tapos pakita ko sa inyo, may aircon room. Ito yung hindi ko in-expect na may ganito. 3 hours ang biyahe natin. Hey! Uy, baka dumiretso tayo. Marinduque, let's go! Ayan o, welcome all riders. Be part of the Puso Moto experience. Selfie tayo dito. Presko pa. Mamaya baka sobrang init na. Excited ako dito sa Marinduque kasi sobrang trending nito ngayon. Ang daming pumupunta. Tapos kapag nakita mo sa Facebook, maganda rin talaga yung lugar. Ang problema lang, sobrang liit. Parang medyo mabibitin ka ata. Pero tingnan natin, baka naman yung 104 na yun, ay yung 140 na yun, sulit na. Oh, banking agad oh, sarap. Iyan na. Ay, may lubak-lubak. Anyway, i-enjoy lang natin tong daan para marinig ko sila, makabalik ako ng cardo. So, sangkas lang kayo dyan. Let's go! Uy, puro dagat. Okay, meron. Clear! Clear! May mga tricycle dito, ingat. SUV. Pangit ng daan? Wala pa silang budget. May mga kasalubong pero straight na. May jump, ingat. Boss, alam nyo saan kumukuha ng Puso Moto? Hindi kayo pamilyar? Sige po, salamat. Lumagpas ba ako? Ito medyo maganda-ganda na yung daan. Ang weird ng mga kurbada nila dito, no? Parang ano, natatapos agad. O kaya bitak-bitak yung pagka-curve niya. Kakaiba eh, no?
So sa inyong mga nanonood, siguro hindi nyo mapapansin sa camera, pero pag ni-ride nyo to, medyo mag-ingat muna kayo, pakiramdaman nyo muna. Kakaiba yung kurba. Okay. So kapag napunta kayo dito, hanapin nyo yung mga ganong signage o yung itim. Sa Puso Moto yun. Medyo maliit lang para sa mga motorista, pero yun na lang yung hanapin nyo para sa mga pupunta dito. Yung kurba niya, hindi ka magbe-banking mapapatigil ka rin. Lalo na pag di mo kilala yung daan. Ganda dito, boys. Sarap umihi dyan sa tabi, oh. Slow down, baka nandito na. Sila Boss Joe, pabalik naman sila. Boss Joe. Alam niyo yung Puso Moto, kuhanan ng registration? Hindi. Di nila talaga alam, no? Puso Moto, second station na daw to. Ligaw na ligaw kami, hindi pa namin nakukuha yung passport. Dito daw, dito. Ito, parang logo nila to ah. Ito, Puso Moto. Ito nga, dito sa akin. Kunin lang namin yung passport, tapos siguro magbe-breakfast or brunch, lunch na nga yun Tapos ituloy na natin yung loop. Woo! Sayang oras namin dun ah. Ayan guys. Yun, nakuha din. Patingin nga ng facial sa. Sunblock right. Grabe naman yun. Okay, tapos na kami kumain dito sa Casa de Don Emilio. Lalakarin na lang namin yung 3 stations from here. Kaya naman. Ito na pala yung isa Marinduque Museum. Meron pala silang stamp iniwan. Pasample naman dyan. Sabay pa ako. Yun. Ang ganda. Una ng mga first. So ganun pala. So, may nagsabi sa amin kanina kung naubusan daw ng ink, pwede mag-picture na lang. Yun na lang yung pinaka-proof na napuntahan yung isang checkpoint. Tapos ito yung baok sign. Bowak pala, baok. So yun nga, ito yung maganda dito kapag wala kayong alam sa lugar, at least meron kaming sinusundan, di ba? Hindi lang namin alam kung tatapusin namin hanggang station 13. Pero sa ngayon, at least meron kaming paroroonan. Pares lang. Okay, so natapos na natin ang 3 stations agad. Magkakatabi lang pala yun. Papunta na kami sa ika-4. So halos ngayon lang talaga kami makakapag-ride. Tapos nararamdaman ko rin na hindi kami lahat gusto ikutin yung bawat stop. So tingnan natin kung saan tayo malalagay. Mayroong butterfly farm na pupuntahan. Hindi naman lahat gusto pa yun di ba? So ngayon sinusunod namin. Pero tingnan natin kapag mga bandang gitna na. At saka yung 1 to 13 na ikutin namin, nandun kami sa number 8. So parang bukas pa namin matatapos yung mga matitira. Yep, gumanda-ganda rin yung daan. Katabi lang pala namin yung dagat. Hindi lang halata kasi may mga bahay-bahay. Balar. Ayun kita ko ulit yung giorno ni Boss Joe. Diyan daw sila magstay. Ngiting-ngiti Siguro nakakatuwa rin na kapag nasa tahimik ang isla na ganito, tapos nakilala yung lugar nyo, may mga big bike na nag-iingay ng ganito. Hindi naman to the point na nangistorbo, pero nakakadagdag din buhay. Tingin ko lang ang kapalit nito kapag meron kayong sinusundan na plano, parang ang bagal ng pacing kasi titigil kayo, may hinahanap kayo, hindi kayo makatodo ng speed. Tansya ko kaya namin tapusin to ng mga siguro 2.5 hours kung 4 hours yung pinaka loop. Parang mabilis lang to sa amin pero since ito mga ganto-ganto kami, parang babagal yung kabuuhan na pace. Okay, so yung mga ganto, tigil ulit. Although wala naman kami hinahabol na time, pero syempre di ba, iba doon sa nakasanayan na bira lang ng bira. Alam yung farm, nasa bungad lang. So meron ako agad mga takeaway, hindi pa kami nakakarami. Hindi ko ata marerecommend ang Puso Moto. Hindi dahil against ako dun sa kanila, hindi ko naman sila kilala, di rin nila ako kilala. Pero ang na-experience ko ngayon personally ako, nati-take away niya yung Marinduque loop. Ako kasi ang napanood ko sa Marinduque, may mga magagandang place. Tapos siguro dire-diretso mong baybayin to, yung hampas ng hangin, tuloy-tuloy. Mararamdaman mo yung long ride. Pero mangyayari parang mga ilang kilometers titigil ulit kami, mga 15 minutes lang. So parang nakakabitin.
Pero ayoko rin maging KJ doon sa iba kasi binayaran na namin to, although 350 lang. Hindi rin kasi talaga tayo pare-parehas ng trip, so kailangan natin mag-adjust, di ba? So for me yun lang, parang nawawala yung pagka Marinduque, yung isla mismo, dahil nafo-focus ka dun sa mga local places nila, yung mga tourist spots. So sa ngayon lang yan, mamaya baka magbago kasi meron ng malalayo at saka magaganda, baka mag-iba paningin natin. So balik lang ako sa biyahe, enjoy lang natin, angkas lang kayo dyan, at sabay-sabay natin i-explore ang Marinduque. Okay pa rin naman, ang sarap pa rin ng hangin, nabibitin lang ako. Grabe no, parang kailan lang ayoko nga mag long ride, ngayon gusto ko tuloy-tuloy na. Na-ensayo tayo ng Adventureros. Shoutout nga pala, ang kasama natin ngayon ay Adventureros. Sayang lang, medyo maraming absent. Hopefully next time no, makapag-ride tayo lahat. At saka mixed to with the squad or D-Squad. D-Squad yung nanggaling sa Domo Moto channel natin na naging tropa na rin natin ngayon. Sayang lang ulit na konti lang ang nakasama. Hey, let's go! Nakakatawa talaga yung mga ganyan. Bounce. Ay, my egg is safe. Hindi nakakasawa yung mga ganitong bridge. Oh, cute nung tuntua yung bata eh. St. Joseph Parish Catholic Church. Okay, Gasan Church. Eh, medyo pataas nga. Oy, bawal tayo magbomba na nga pala. Church na pala to. Ganda na ito oh. Diba ayoko puntahan kanina. Ganda pala. So isa nga, pwesto nga tayo dyan. Yung church, parang may kasal pa. Naku, bumomba-bomba pa ako. Nakakahiya naman. Ito maganda-ganda. So nagbabago na yung isip ko. So, meron silang viewing deck. Nandito rin yung Puso Moto. Nice. Pero overall to be honest, medyo torn pa rin ako kung itutuloy nyo talaga yung Puso Moto. Ewan, siguro baka masyado pang maaga ang mga pinagsasabi ko. Pero sana nagigets nyo kung saan ako nanggagaling. At ang pinaka pino-point out ko lang naman, halos hindi pa rin kami nakakapag-ride dun sa pinaka Marinduque Island. Para naging field trip. Yun oh. Ito na. Kakabanggit ko lang. Yan, ganito yung ina-expect ko. Yung parang puro ride namin ganito. Tapos babaybayin mo lang, ikutin mo lang. Yun yung masarap eh. Ayun, kakasabi ko lang. Ganda oh. Tayo. Sarap naman nun. 360. Ganda. Nakaka-relax. Solid. Kailangan pala umangal muna ako sa vlog para biglang magkaroon ng ganun eh. Disclaimer lang, hindi ko kayo dinidiscourage pumunta dito sa Marinduque Loop. At hindi ko ipinagdidiinan na pangit siya. So nagiging honest lang ako, ganyan naman tayo dito sa channel. Kasi ang dami nang gumawa ng vlog dito na pinapakita yung ganda niya eh. So at least makita niyo yung parang actual. At saka yung talagang experience na nakukuha ng isang rider. Distance check 150 kilometers. Nag-start tayo mga 100, di ba? Galing Roro. So naka 50 na rin pala tayo. Yun! Grabe naman yun! Welcome to Marinduque! Let's go! Lupit! Okay na, nag-iiba na yung comment ko. So pinag-usapan nila yung bundok daw na nasa harap natin, part pa rin yan ng island ng Marinduque. So ibig sabihin pupunta kami dyan, isa yan sa mga destinasyon. So sa una lang palang malungkot, ito na, ganda na yung itsura ng na-expect ko talaga. Uy, bomba ba gusto mo? Shoutout nga pala sa kaibigan ni Erpat at ng misis ko na nagagalingan sila sa akin magsalita sa vlog. So akalain nyo yun, yung pagiging madaldal ko sa classroom nagbubunga na. Tsaka dati akong sinto eh, kaya madali lang sa akin to.
Dire-diretso. Ah, ang sarap mo buhay. Naiiwan na tayo pero okay lang, chill lang. Uy, grabe naman yon. Welcome to Marinduque. Let's go! Marinduque Loop. Ang ganda. Ay, nahanap na nila ako. Habol tayo. Sobrahan sa relax eh. Ay, may tricycle. So ang mga long ride na nagawa na namin ay Mindoro Loop, North Loop, Sagada, kasama na dun yung Baguio, isa lang yon. Meron din kami Tinggalan at Nagbataan Loop din kami. Meron din kaming Laguna Loop. Nag-uubos lang tayo ng gasolina dito eh. So dun sa mga sinabi ko, ano pa ba yung pwede namin gawin? Para kasi nauubos na, pero tingin ko madami pa naman. Ganda naman ng mga kabayo. Buntot ba nila yun o Burnik? Ang haba naman. Oy, river crossing. Alam, mababa lang to. Wala, hasana tayo sa Sagada eh. Okay, so narating na natin ng pang-anim na station ang Buena Vista, Malbog, Sulphuric Resort, Marinduque. Pero hindi na kami papasok kasi hindi naman kami maliligo dito. So picture lang tapos balik tayo sa biyahe. Uy! Uy! Sarap mag-drone sa ganito eh. Kasi kuha mo yung view ng dagat at saka ng mga kulay green, mga puno, bundok. Sabi nila 20 minutes na ganito daw yung dadaanan natin. So kung ganoon, walang ka problema sa atin yan. Makaka-relax, baka makatulog tayo. So sobrang sarap eh. May Montero sa ano. Ay, sarap. Uy, grabe yun. Taas pala kami, di ko alam. Yung mga pinupuntahan natin. Bago ko simulan tong Marinduque Loop, bago kami pumunta dito, ang ina-expect ko talaga sa kanya, siya yung pinakamagandang entry or pinakamagandang unang loop na gagawin ng isang rider. Marinduque muna para ma-feel mo lang kung ano ba yung layo ng 140 kilometers, as ano feeling ng Mayroro, mga ganon. Tapos at the same time, meron din akong biyaheng SLEX kasi from Manila pa ako eh, to Lucena Port. Tingin ko ito yung pinaka entry level eh. Tapos maganda agad. Uy, laki, totoo ba to? Nagulat ako. Akala ko peke. Video tayo ni ate. Uy, ganda naman ng isla na yun. Pang mayaman. Binigyan tayo ng mga twisties ngayon ah. May bumunggo daw kay airpat na ibon. Malas. Yun oh, ganda. Naalala ko yung Dinggalan kapag ganito itsura. Nagulat talaga ako sa itsura ng Dinggalan Aurora. Ang ganda. Ang layo lang eh. Pero babalikan ko yun with family. Gusto ko talaga.
Okay, nakapagpalit na tayo ng battery kasi maganda. Oh, yun na nga. Maganda daw yung view. Nakapaghanda tayo. Parang Patapat Bridge. Sarap naman nun. Dikit tayo dito. Solid. So ito daw yung tinatawag nilang seawall ng Marinduque. Nice. Okay. Hindi to kasama sa stops ng Puso Moto, pero ang sarap tumambay kasi para siyang Patapat Bridge in a way. Ganda, presko. Emote-emote lang kahit walang problema. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we Okay, so habang nagpapastamp sila ng Puso Moto dyan, gusto ko lang ipakita tong seawall ng pabalik kasi ang ganda rin ng view. Mas ma-appreciate mo siya. You know? Grabe, no? Ganda ng pabalik kasi pababa. Mas kita mo yung view. Mga puno-puno at saka dagat. So ito pala yung sinasabi nilang ganda ng Marinduque. Ngayon gets ko na. Walang halong biro. Gets ko na talaga. Pero ano ba ito nakasulat? I love Dampolao. Dampolan. Okay, so nakarating na tayo kung saan kami magstay sa Villa Briones. Ayan siya, di ba? O, ito na yung beach. Nakaapak na ako sa beach. Ganda dito, pino yung sand. Ay, grabe ang ganda dito. Parang bigla naging Boracay. Walang halong biro. Ay, may basura. Panira ka ng vlog. Hey, buhangin ng Marinduque. Let's go. Hi, thank you. Bye-bye po. Okay dito, mabait si nanay. Punong-puno ng energy. Haba ng tulog ko. Yee-hee! Sarap. Dahang. Okay, so mga 15 kilometers daw papunta ng Cafe Tanawin. Doon kami magbe-breakfast. So dito pa lang, nagbe-breakfast na tayo ng Twisties. Ako, malayo pa to, bakbakin natin. Ang mahirap lang naman dito, may mga curves sila na hindi ko pa rin ma-explain day to na. Pero basta biglang nabibitin ng wala sa hulog. Kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. Uy, buhangin. Tsaka syempre, shoutout sa ating tires. Tiwala lang sa mga ganito. Hindi rin naman tayo sobrang banking eh. Pero kumbaga, kailangan din natin yung confidence kapag nagmamaneho, di ba? Wow! Biglang ganun, oh. Pero parang delikado to, pwede ka mag-overshoot tapos patay ka na. Oh, counterflow si kuya. Uy, parang Siargao. Wow, pataas na nga. Ang bilis tumaas ng mga lugar dito. Excited na ako mag-breakfast. Tapos hihigop ako ng sabaw katulad ni Kiko. Yung wireless, hindi dumadampi. Mataas-taas nga ang Cafe Tanawin. Siyempre, para mabigyan tayo ng magandang tanawin, di ba? Ito pala yung pulang lupa. Pupuntahan din namin yan eh. Ah, 11 pa. Wala, 11 pa daw. Balik yung pulang lupa. Pataas. Okay.
Kung pakanan yun, di ko kaya yun. Yun o. Hey! Gusto magpapitik nitong kalabaw oh. Ang taas bro. Yun oh. Ganda, parang mayon. Oy, ang ganda magpicture dyan. Huwag ka na muna umalis. Picture lang kami tapos balik tayo mamaya kapag ride na ulit. Oh, gusto nyo bumomba? Halika, bomba. Sige, isa pa. Tapos mag-hi kayo dito. Hi kayo dito. Sticker. Oh, pwede. Hi kayo dito, hi. Sabihin nyo, Domamoto. Hi, hey, thank you. Ito po, sticker. Ayan. Hello. Shout out. Thank you. Mas maganda pagpababa eh, no? Dahan-dahanin lang natin to para manamnam natin. Sarap. So ngayon papunta na tayo maghanap kami ng breakfast kasi nga nasaraduhan pa tayo nitong Cafe Tanawin. Hindi talaga patag yung daan. Kung may isang bagay na marereklamo ako dito sa Marinduque, yung daan nila hindi ganoon kaganda. Malubak. Hindi pala malubak, hindi pantay. So yung mga ganito, pwede mo bilisan pero mayugyug ka, yan oh, mayugyug. Masakit sa itlog. Lumalakas na. Pag tumuloy ng lakas to, mag-stop muna ako, kailangan ko itago yung camera. Ito meron, may parang may tindahan. Pinabutan kami ng ulan kung kailan kami nag-ride out after lunch. Medyo malakas. Okay, so kinabit ulit natin yung camera kasi wala nang ulan. Talagang nagbagsak lang ng isa. Tapos okay na, binasa lang yung daan. Sayang, ang ganda pa naman ng twisties. Kanina pa kami nakaganto. Sabi bakbak, sabi may banking. Ganda ng daan dito. Wala na. Ano to, di kinaya ng budget. Dito tinuloy. Iba yung confidence kapag asfalto at hindi no? Ay, hindi ako overtake. Yun oh, MotoGP oh. Ganda ng kapit. Ay, putik, naka-primera pala ako, kaya pala. Kala ko segunda. Parang may ganito rin tayo sa Mindoro na bridge ah. Side mirror ko. Sobrang sa vibrator. Okay, break lang kami saglit. Ngayon, papunta na tayo sa Luzon, Datong. Ito daw yung isa sa highlight ng Marinduque. At ito na rin yung last stop namin bago kami dumiretso dun sa Roro. Parang pabalik kami ah. May mga lubak sa sa banking kaya nakakatakot eh. Baka biglang dumulas. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, gusto ko lang naman ikwento ulit yung sa Puso Moto. Since kumuha nga kami ng passport, yung iba sa amin gusto talagang kumpletuhin, yung iba sa amin okay nang lagpasan. So katulad na to, buti sa makto lang yung time namin. Pero kanina parang nagiging dehado.
Eh ang mawawala pa ata sa amin yung last stop, which is yung pinakamaganda daw, or yung isa sa mga kilala talaga sa Marinduque. So baka kasi ganun yung maging mali nyo kapag kayo. So wag nyo masyado sulitin yung Puso Moto, in my opinion. Hindi ganun kaganda yung iba. Marami talagang pwedeng skipan. Pwede nyo gamitin yung Puso Moto as guide, depende sa oras nyo, pero hindi siya yung pinakasusundan nyo. Yung mga tao hindi sila familiar sa sarili nilang lugar. Yung una, mga Puso Moto yung tinatanong namin. So gets, kasi bago pa ata ang Puso Moto, nauuso lang. So pwede hindi nila alam. Pero yung mga lugar mismo like yung Kapitolyo ba yun, di nila alam na tingin ko dapat kabisado nila. Kaya mag-prepare na kayo ng mapa nyo. At pagdating naman sa mapa, yun din yung comment ko, kailangan i-update ni Google Maps to. Maraming hindi napipin. Oy, ganda. 5 minutes, nandun na daw tayo sa Luzon Datum. Uy, grabe naman yung daan. Tarik eh. Ay. Yan, dito na kami sa Luzon Datum. Dikit lang tayo ng sticker. May dikit na ng sticker doon. Sakto, isa na lang. Yan. Luzon Datum, Marinduque. So nakapagpaalam doon sa truck. So pwede kami umakyat na nakamotor. Parang hirap sa truck ito. Ang tarik. Turn pa, kaliwa. Ayan ang truck to. Ganda ng view. Grabe oh. Luzon Datum View Deck. Ito yung loob oh. Ito na yung pinakahinagdan natin. Pwede na. Maganda dito, pinapayagan nila umakyat yung motor. Parang highest point ng datingan nito. Kita nyo 360. Kabuuhan talaga. From the heart of the Philippines! Okay, so tapos na kami dito sa Luzon Datum, Heart of the Philippines, Marinduque. At yun ang port na pupuntahan namin. Dapat umabot kami ng 2:30, time check 2:07 na. Pero kaya yan, mabilis lang naman ang daan ata dito. Pero ang ganda. Last look bago tayo umuwi. Okay, so ito na ang last stop natin. Buti nakakyat pa tayo dun sa taas. Nakita natin ang ganda. Lalo na yung view na yun, sobrang ganda talaga tingnan. So ngayon pa lang, salamat Marinduque. Itong Marinduque, one of the good ones. Ganda, ganda. So thank you. Tinan mo, nakisama talaga si Papa Jesus. Uulanin kung kailan nandito na kami, di ba? Eh, mga maliliit na blessing na akala mo wala lang. So thank you, thank you. Kung umabot kayo sa part ng video na to, salamat. Thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe. And ride safe always. Ride safe everyone. Peace.